Good morning. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos na muli tayo ay nagkadaupang palad sa pamagitan po sa internet evangelism ng inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabaron Jr. upang maghatid po ng Ebanghelyo ni San Juan. Ang ating tatalakayin po sa ngayon ay patuloy nating ihatid ang Juan Kapitulo 6. Ngayon ay nasa versikulo 30 hanggang 40 po tayo ngayon. Babasahin ko po, mga minamahal. Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit, dugtong nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbibigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit, sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Praise God. Hallelujah sa pagkabasa ng mga talatang ito, mga minamahal. So dito ating himay-himayin ang mga talata. Sa unang punto rito sa Juan Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 33, ay nalaman natin na ang mga Hudyo ay duda kay Hesukristo na siya ang kanilang tagapagligtas. Kaya hinanapan nila ng ebidensya, hinanapan nila ng kapangyarihan na
makapagbigay sa kanila ng palatandaan upang paniwalaan nila na siya ang makapangyarihang Mesiyas na isinugo ng Diyos. Kaya nga, sabi ng mga Hudyo kay Hesukristo sa verse 30, ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Nakalimutan ng mga Hudyo. Kita niyo mga minamahal ang mga taong duda sa Diyos. Nakalimutan nila na si Jesucristo ay kabibigay pa lang ng isang himala. Pinakain ni Jesus ang 5,000 mga Hudyo doon sa kabundukan sa magitan ng 5 pirasong tinapay lamang at 2 pirasong isda. Talagang busog na busog ang 5,000 katao ng mga Hudyo na nakinig ng Ebanghelyo ni Jesus doon sa ilang. Nagkunwari itong mga Hudyo na nagtatanong sa kanya na para bagang nilalait nila ang Panginoong Hesus. Kaya kinukulit nila si Jesucristo. Gusto pa nilang maghanap pa sila ng karagdagan pang kapangyarihan. Bukod sa pagpapakain sa 5,000 katao sa magitan ng 5 tinapay lamang at 2 isda, ay pinagaling pa ng Panginoong Hesus ang lahat ng lumapit sa Kanya ng mga may sakit. Pinagaling niya lahat ang mga may sakit. Kinukulit pa rin nila ang Panginoong Hesus. So, ang sabi ni Jesucristo sa kanila, dahil inaba siya, ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Pinagsabihan nila si Jesus, ang mga magulang namin, doon sa Old Testament, ang tinutukoy nila, pinakain ni Moises ng mga tinapay galing sa langit. Yung mga magulang nila, almost 1 million na naglalakbay mula sa Mount Sinai patungong Land of Promise, patungong Kanaan na ipinangako ng Diyos upang ibigay sa mga Israelita. 40 taon pinapakain sila ng Diyos. Kaya kumbaga parang kinukutya nila si Jesucristo dahil ang napakain ni Jesucristo doon sa isang bundok nang nangaral siya roon, nandoon ang mga may sakit ng mga Hudyo, 5,000, pinagaling niya ang mga may sakit at pinakain ang 5,000 Hudyo sa magitan ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Ngunit minamaliit nila dahil sa wari nila, kulang pa rin ang kapangyarihan ni Jesucristo. Kaya sumagot si Jesus sa versikulo 32, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Kaya tinuwid sila ng Panginoong Jesucristo
Dahil ang akala nila si Moises ang nagbibigay sa kanila, sa kanilang mga magulang sa ilang 40 taon, bumabagsak ang mga mana mula sa langit at yun ang naging tinapay ng halos 1,000,000 katao ng mga Israelita. Ang mana ay katulad ito ng coriander seed, buto ng kulantro, na pagka ito'y niluluto, katulad siya ng harina, kaya maging tinapay siya. Yan ang kababalaghan na tinutukoy ng mga Israelita na pinagmamalaki nila na pinakain ni Moises sa kanilang mga magulang. Kaya tinuwid sila ni Jesus. Ang sabi, hindi si Moises ang nagbigay ng pagkaing mana galing sa langit, kung hindi ang aking Ama ang nagbigay sa inyong mga magulang. Ngunit, para naman sa inyo, sabi ni Jesucristo, New Testament times na po ang pag-uusap ni Jesucristo at ng mga Hudyo. Na ang tunay na tinapay na ibinibigay ng kanyang Ama ay yaong tinapay na bumababa galing sa langit. Nang ibig sabihin, dalawang tinapay ang tinutukoy ni Jesucristo. Ang mana, na siyang tinapay ng mga Israelita ng Old Testament, 40 years pagkain nila doon sa ilang. Ngunit, nagugutom sila araw-araw. At dito naman sa New Testament, bagamat pinapakain din sila ni Jesucristo ng tinapay na nakabubusog. Ngunit pinapaliwanag sa kanila na ang dapat ninyong hanapin ay ang tinapay na nagbibigay buhay. Hindi yung tinapay na pag kinakain nyo araw-araw ay nagugutom pa rin kayo. Ang dapat ninyong hanapin, sabi ni Jesucristo sa versikulo 27, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya nagulat sila, mayroon palang tinapay na ibibigay si Jesucristo mula sa kanyang Ama. Ang tinapay na ito, kapag ito'y kanilang matikman, kailanman ay hindi na sila magugutom pa. Nakatulad din ng tubig na ibinibigay ni Jesucristo na kung ito'y matikman, hindi na sila mauuhaw pa. Kaya nagiging seryoso at naging interesado ang mga Hudyo. Kaya sabi nila, sinagot nila si Jesus sa versikulo 34, Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ngunit sinagot sila ni Jesus, versikulo 35, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang mananalig o sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailan paman. Ito ang malalim na mga kataga na sinasabi ng Panginoon Jesucristo. Ngunit sa versikulo 36, pinapalalahanan sila. Ngunit sinasabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo
na nalig sa akin. Dito mga minamahal, ipinapaliwanag ng Panginoon Kristo ang dalawang klaseng pagkain. Pagkain ng tao na nakabubusog araw-araw, ngunit nakakagutom din araw-araw. Ang isa namang klaseng pagkain ang ibibigay ni Kristo na kapag matikman mo ang tinapay na kanyang ibibigay o kaya tubig na kanyang ipapainom, ang tao ay hindi na magugutom pa o mauuhaw pa. Kaya lalong nakikiusap ang mga Hudyo, Ginoo, bigyan mo kami ng ganitong klaseng pagkain. Sabi ni Jesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang sinumang kumain sa pagkain na to ay hindi na magugutom pa at hindi na mauhaw pa. Ngunit nakita na ninyo ako, ayaw kayong sumampalataya sa akin na ako ay isinugo ng Ama upang bigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya dito mga minamahal, sinabihan sila ni Jesus, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumababa mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Mga minamahal, ang tinutukoy ni Kristo ay ang pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang kanyang ibibigay ay buhay na walang hanggan, na sa magitan ng salita ng Diyos. Kung sila'y sumampalataya sa mga salita na ipinapangaral sa kanila ni Kristo, na sabi ni Kristo, ako ang tinapay na buhay, na bumaba galing sa langit, nakita na ninyo ako, ngunit ayaw kayong sumampalataya sa akin, sabi niya sa mga Hudyo. Ang tinutukoy ni Kristo ay ang pangako ng Diyos, Ama, ang buhay na walang hanggan. Ng tinapay ng buhay, si Kristo mismo, ang kanyang salita na ipinapangaral. Nang sabi nga ni Kristo, ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ito po ang ibig iparating ng Panginoon Kristo, na dapat ang tao ay mabubuhay siya sa mundo, pansamantala lamang, dahil ang kanyang kinakain ay nabubulok at nakakagutom. Ngunit ang salita ng Diyos ay ang pagkaing espiritual para sa ating kaluluwa, na kung ito'y sampalatayanan ng tao, na ang salita ng Diyos ay ang pagkain ng ating kaluluwa, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun ang pangaral ng Panginoon Kristo sa mga Hudyo, ngunit para rin ito sa mga hintil, katulad natin na hindi mga Israelita. Kaya sa patuloy ng pangaral ng Kristo, nang sabi niya, ang kalooban ng Diyos ay hindi mawala kailanman ang mga tao na inilapit sa Kanya ng Ama. Dahil ang kalooban ng Diyos, ang mga sumampalataya sa anak ng Diyos na siyang buhay na tinapay, dahil sa kanyang salita ay buhay, at ang sumampalataya sa kanyang salita
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ni Jesucristo, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So mga minamahal, sa Juan Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 40, ipinapangaral ng Panginoon Kristo ang tinapay ng buhay. Ang buhay na walang hanggan. Ang tinapay na siyang salita ng Diyos. Tinapay para sa ating kaluluwa. Na sa magitan ng ating panampalataya, ating tanggapin na si Jesucristo ang tinapay na buhay. Na sa magitan ng kanyang pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na kung tayo'y sumampalataya sa pangalan ni Jesucristo, na siya ay anak ng Diyos, na ang kanyang pangalan ay Panginoon at Kristo, Emmanuel, God with us. Dahil habang nangaral ang Panginoong Hesus, ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay nasa loob ng katawan ni Jesucristo. Kaya samantalang kaharap ng mga Hudyo, si Jesucristo sa harapan nila ay tao. Kilala nila ang taong ito, anak ng isang karpintero na si Jose at anak ni Maria na kanilang kapitbahay. Kaya kinukutya nila si Jesucristo. Kahit iba't ibang himala ang pinapakita, kinukulit pa rin nila. Kahit marami ng pinapagaling ng mga may sakit, kinukulit pa rin nila. Kaya sabi ni Jesucristo, kaharap na ninyo ako, ngunit hindi kayo sumampalataya na ako ay isinugo ng Ama. Nang layunin ng pagsugo sa Kanya ay upang iligtas ang lahat ng mga Hudyo kasama ang mga Hintil na mapanumbalik sa Diyos, iligtas sila sa kapahamakan mula sa galit ng Diyos. At sa magitan ng kanilang pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Ang pangaral na ito, mga minamahal, ay angkop din sa ating kapanahunan. Na kahit hindi natin nakikita si Jesus, taliwas doon sa kapanahunan ng New Testament, nakaharap nila personal si Jesucristo, ngunit hindi nila tinanggap na kanilang Mesiyas o tagapagligtas. Hindi nila tinanggap na si Jesucristo ay Panginoon at tagapagligtas. Ngunit tayo mga minamahal, ang aral mula sa Biblia ay ating sinasampalatayanan. Bagamat hindi natin nakikita personal ang Panginoong Hesus. Sumampalataya tayo at atin siyang tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga, ito ang malaking pasasalamat ni Apostol San Pedro para sa ating lahat, mga minamahal. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 9. Ito ang sinasabi. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo,
Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtin natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di nasisira at di kumukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong panampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakikita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong panampalataya, ang inyong kaligtasan. Praise God. Alleluia. Alleluia. Magandang umaga po. God bless us all. Amen and amen.